The water district at the present situation na nangyayari ay baka hindi namin kayanin yung gastos sa arbitration. Sapagkat sa arbitration, in my experience as a lawyer, ay yan ay napakababa na maglalaro ang starting na 5 million. 5 million. 5 million. Yun po ay mababa na yun. So, you can just imagine the starting amount na sasakripisyuhin ng isang water district. Dahil hindi po sure na nananalo sila. Nawala pa. At saka po yung decision ng arbitration, pwede pa naiakyat sa itaas. Pwede pa, yes. So, habang may kaso, alam naman natin ang sitwasyon ng may kaso, maski yung ordinary tao, palagi masakit ang kalooban at kung ano ang iniisip. So, maisip, Mr. So, magandang yung arbitration as far as kayo dyan sa the district sponsor. Enter kami ng joint venture binasa po ng OGCC. Hindi naman po kami pipirma doon sa sa JB agreement kung hindi kami binagyan ng OGCC pagkat sila ang legal counsel. So, yung OGCC hindi pumabor sa inyo, pumabor sa kabila. Ay, hindi ko po alam yun. Basta, Kasi hindi po sinisisi yung OGCC. Yung OGCC, hindi pa. Si Ma'am po, wala ko noon. Wala pa siya noon. Okay. Sige. Kapagkat legal counsel po namin ng OGCC, nasisabi pag sinabi ng OGCC, huwag kang pipirma, hindi po pwede yan. Ay, hindi po kami pipirma. Ay, hindi kami sa Hindi po sa ng OGCC, yung kabila, as opposed to dapat kayo, kasi kayo ay, hindi ko po masasagot yun. Okay, sige. Hindi ko po masasagot yun. Okay, sir. Ngayon, meron po akong, with the indulgence of the OGCC, and siguro this is a point to ponder on. I have come across a case in Puro Point, where the Supreme Court said that a party can waive the arbitration clause because the right to arbitration is waivable. So, pag pumayag ang court pag yun ang ating sinunod, the water district and the JB would rather go to court. Sapagkat less ang expenses, medyo hindi burdensome sa water district yung gastos sa arbitration. At medyo madali-dali po, hindi masyado magtatravel. Pero mas matagal ang korte, sir, kasi andyan RTC, di ba? Tama? And then meron pa po Court of Appeals, meron pa Supreme Court. Ay pareho po nga abutin. Pareho na. Sa arbitration, Less gastos pa sa court. pagkatapos pupunta rin sa Supreme Court. Ganun, sir. Kaya lang dito sa arbitration, just ang gastos. Kasi malaki po sa arbitration. Sorry, mas lang arbitration. O ng arbitrator mataas eh. Eh di balik ulit tayo doon sa ginawa nila Mr. Baldivino na suspension cancellation. Yun po talaga sa LGU. Yun ang pinakamadali. Okay. Mr. Chair? Sige. Si Attorney Giselle Arperi. Mr. Chair, nagsisignify kanina si Attorney Vilata, yung nakaitim na gentleman, maybe after Attorney Vilata, Mr. Chair. And then, Attorney Vito. Pwede si Attorney Vito mo naman kasi nakapagsalita na kay kanina siya at ever pa. gentleman in black, Mr. Chair. What's your name? Ang kamay. Pwede yung tumas ng kamay? Kaya kung tumatas ng kamay. What's your name, sir? Identify yourself. Yung mic niyo, sir. Sir, Ako po si GM Pepito Pacada ng Camiling Water District. Camiling Water District. Go ahead, sir. So, what is it that you want to say? Mic, sir. Kami po ang nag-file ng per termination way back in 2021. Although I was not still in the Water District because bago lang po ako na nag-GM. Isi-share ko lang po yung nangyari doon. Nandit po namin yung mga proseso. This is breach, may mga breach po, pumunta po kami sa board resolution, pedala namin sa promoter, tapos nagkaroon po ng makeable settlement, hindi po natuloy yun, nag-fail po yung settlement, tapos po arbitration na, and then the final award. Kung yung gastos po pinag-uusapan kanina, talagang malaki po yung gastos.
RTC gumastos daw based on, I'm talking based on the records kasi nga wala pa ako nun, gumastos sila ng more or less 4 million pesos sa mga legal fees, sa mga preparation of documents and everything. Yun po ang ginastos nila. And yet, kung in layman's term, natalo po kami. At ang naging final, ang nangyari lang ay may ang award in favor of Camille Water District parang for feature of the performance bond for 3 years. For feature of performance bond for 3 years. Inawardin sa in favor of Camille Water ng 2 million sa attorney's fees and litigation expenses at sa arbitration cost. Yun po yung aming penalty na yung professional, yung bond po ay 102,000 lang ang bumalik sa amin. So, yun po ang experience namin. Actually, andito po yung mga reason why natalo, but meron po kasing arbitration clause, kataruhin ko na rin po, meron po kasi nakalagay doon na we cannot divulge yung mga nilalaman po ng result ng arbitration because kailangan po meron na magkokante ang Prime Water na ibibigay po namin ng copy of the result. Okay, gusto ko yung iba naman makapagsalita, no? Kasi marami kami resource person. Kami sa siya parang si Atty. Byrie din nakapila. And then I have another question po. Nakadalawa ka na. Kasi marami sa kanila, wala pa ni isa. Sige, one last po mga attorney. Kasi marami pang mga gusto magsalita. Yes, Mr. Chair. Diba? I would just like to comment po din sa political will kasi po ako nasa politics po tayo, no. Okay. Sa political will po, the 20th Council and our City Mayor John Rosatin has the political will. We have been fighting tooth and nail to better the services of Prime Water sa Angeles City. However po, we cannot be also just jump po sa bandwagon kasi we have to consider a lot of factors like 30,000 po nung nag-take over po ang mga kinikita ng Prime Water, ngayon po 60,000 na. So our problem now is Angeles City Water District are they ready to take, tama po yung sinabi ni attorney kanina. Yes, kinancel mo po yung business license, pero meron pang water. So we have to consider the logistics. Can we ration? Does LUWA have the capability to assist us? So kahit po we want to do that instantly to cancel the business license, there are a lot of factors to consider in the local government unit level. And yun po sa cancellation, maka-cancel or masususpend lang po kasi yung BPOB, but the JVA remains. So, hindi po siya talaga solution din sa JVA. Na problem po talaga natin ngayon na finiface sa Prime Water. So, yun po sa amin. I would just like to clarify that the Angeles City po has the political will. However, we just have to consider a lot of factors kasi po, we would like to ask. So, once the BPLO is cancelled, the business permit is cancelled, pero yung JVA, It remains. it remains. Yes po. Pero kung hindi naman i-renew yung business permit, so, bali useless din yung JVA. Useless po siya, Mr. Chair. However, Kasi pwede i-continue na ng local water district yung pagsusupply ng tubig. Kaya nakama kita program, kaya naman dyan sa NWRB, tulad sinabi na kanina, bayanihan, sa local water district, ng isang programa na pwede kayong pumasok at sumalo at tumulong. Pwede siguro mga loan sa bangko, diba? Guarantee loans sa land bank, etc. yes. Paano po kaya, Mr. Chair, yung priorities po ng LUWA? Halimbawa po kami gusto po namin mag-cancel. How do you prioritize po yung mga LGUs who needs assistance since you have mentioned, hindi po kanong kalaki yung budget nila kanina? That's my last question, Mr. Chair. Thank you. Station. Yes, go bago binigyan yung iba pang resource persons. Just something to think about, baka ang OGCC might also share with the committee yung opinion niya. Tungkol dun sa TRO, bago lang tayo mula sa issue ng TRO, meron pang, ito pag-aaralan pa rin pang namin, may provision, provision of law, kaugnay ng mga infra projects, prohibiting the private partner to secure a TRO. So, very interesting pong pag-aralan dito sa particular na kaso ng mga local water districts at LGUs. Just for the record, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. So,
Attorney Salonga? Mr. Chair, to answer Attorney Dairitz, no, meron po kaming tinitingnan na parameters. I understand, very limited ang resources ng LUA to help all these District 77 nga eh. Tapos 23 ang gustong kumalas. So, tinitingnan namin kung how we can help. One of which is tinitingnan namin, meron bang malapit na papalit or sasalo na water supplier sa inyo? No, tinitingnan, nagmamapa na kami eh. Kung papalitan, matatanggal, isasalo ba sa water district? Okay. So, meron kami list how to settle this. Meron ba magtatanker sa inyo? Meron ba pwedeng magkaroon ng connection sa inyo to provide bulk water? Tapos, so, that answers your question. Yung isa pa po, I'd like to take it from yung statement ni Attorney Hoya regarding the decision of the Supreme Court regarding the Poro Point case. No, so, tama, arbitration is waivable. Also, you can also choose another arbitrator. Coming from the chairman's statement kanina, one of the problem is, identified na yung arbitrator na based lang sa tagig. Pwede naman mag-enter into a negotiation yung parties. Can we name another arbitrator na available mas mura? Pwede naman po yun eh. So, that could be a cheaper alternative or more feasible alternative. Kasi nga, I understand that templated to eh. Mahal yung arbitrator na yan, dito lang. Hindi lahat ng water districts capable. O di ko rin natin localize. Can we nominate people na neutral in your side? We have the right to appeal. Po na sila, hindi na meron yung BPLO permit, and so nag-take over na yung local government, natulong local water district, nagtulong-tulungan, bayanihan, hanggang sa ngayon smooth ng operation. Now, JVE still exists. So, baka pwede sila mabalikan o meron pa doon na naka-stipulate sa JVA na dapat nilang sundin pa. Sa case po rin yun, Mr. Baldivino, exists na yung JVA hanggang sa forever matatapos ng 25 years kung magkano yung contract nyo. Not an academic na you don't have, hindi na kailang pansinin pa yun. Hindi na kailang papag-usapan. Pero meron pong compensation kung tawagin. Meron pa rin po. Mr. Chair, dagdag ko lang din po, sana po kasi, yun nga po, tama naman, nagiging still valid and existing pa rin yung aming JV. So, actually, ito po yung ginagamit nila para kasuhan kami ngayon. So, hindi lang si LGU yung kinasuhan nila. Actually, ako po, kasama ang ibang empleyado ng district, kahit yung mga kinuha namin job orders, ay kinasuhan ngayon ng prime water at dinidinig namin ito ngayon sa piskalya. So, kayo lahat. So, actually, ito po, actually, hawak ko yung subpoena na isinapaho sa amin, kasama po yung mga unknown individuals na hindi nila kilala. Kasi actually, kinuha namin is job order operators na nung nag-take over mo kami, na pumasok kami sa mga pumping stations. Actually, nag-result din sa resistance ng prime water at tayo ibigay sa amin yung operations. And therefore, dahil nga ho kami sumusunod sa ayon din sa executive order na nilabas ni Mayor, kami ngayon ay sumaharap sa kaso sa piskalya at kinasuhan kami ng bumitin ko na yung kaso as malicious mischief, grave coercion, and usurpation of real rights in real properties under Article 312. So, ibig sabihin po, ina-assume nila, ina-assume nila yung aming properties o yung properties ng government, ng water districts, ay properties nila due to JV use of actual rights. So, ibig sabihin, definitely. Actually, nagkaroon din namin
inspections on the retrieval. At actually, para sa mga Dasmariñas, nagkaroon din naman ng commotion on the retrieval of our service vehicles. Ito po yung mga red plates ng mga service vehicles namin. Hindi nila